Guys, for today's video, nagkaroon kasi ako ng problema. Well, actually, hindi naman siya ganun kalaki problema. But, nagbabalak kami, pamilya, na mag-tour sa Japan. And with that, kakailanganin namin ng application ng visa. One of the requirements is bank statement and bank certification. So, sabi ko, okay, kaya ko naman mag-provide niyan. so, ito na nga. I'm checking yung aking traditional bank na BDO and wala akong makitang online tool or access para makapag-generate ako ng bank statement and bank certification. So, tumawag ako sa customer service at ang sabi sa akin, kailangan ko pa daw pumunta sa branch at magbayad at magpa-print ng copies ng aking bank statement and bank certification. With the digital age right now na halos lahat ay online transaction na, yung service na to could have been available na sa ating mga consumer. So, ganun nga ang kailangan kong gawin. Kailangan pumunta ng bank at magbayad at mag-request. At babalikan ko pa yung bank statement and bank certification. Okay. So, naisip ko, meron bang mga banks online na nagpo-provide ng bank statement and bank certification at walang charge? Well, ito yung mga nadiskubre ko. So, samahan niyo ako, pag-usapan natin kung sino-sino bang banks ang may available na service na bank statement and bank certification online and libre. Samahan niyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're newer, Michelle, I do reviews about personal finance na meron akong experience at ginawa ko na yun ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas at kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, guys, nasabi ko na sa inyo yung experience ko, yung pangangailangan ko about bank certification and bank statement. So, hindi lang naman actually sa pag-a-apply ng visa kailangan itong mga documents na to. Kailangan din itong mga documents na to, kunyari mag-a-apply ka ng loan, ng credit card. Basically, it's some sort of financial document na rin in lieu of other documents na nire-require ng mga financial institution like the ITR, di ba? Usually, kung wala kang ITR, pwede mong ipakita yung 3 months bank statement mo, etc. So, kasi makikita naman sa bank statement yung pasok at labas ng pera. Makikita doon kung may regular income na pumapasok at kung magkano. Tapos, kung magkano rin ang ginagamit mo doon. So, mas nakikita talaga doon yung totoong pumapasok at saka totoong nagagamit na pera. So, kahit papano, credible source din ng information to. Hindi lang din accessible itong information na to sa mga reporting institution na katulad ng CIC. Kasi ang nire-report lang ng CIC ay tungkol sa mga credit. Katulad na lang ng Z Credit Card, hindi sila solely nakatingin sa credit report. Kaya sila nag-top ng brankas para magkaroon ng access sa bank statement na ipapasa natin. At least kahit papano, tumitingin sila sa bank statement. So, sino-sino ba ang mga banks right now na nagtatransact online na makakakuha tayo ng bank statement and bank certificate? Bakit? Kasi this could be one of the reason din kung bakit ka magbabank yon, yung accessibility sa bank statement. Kasi it's a document din na kailangan natin talaga to prove our financial capability. Okay, so sino-sino ba sila? Okay, unang-una na sa listahan natin ay si Maya. Si Maya, hindi siya actually ad hoc request. Anong ibig sabihin nun? Ad hoc is kung kailan mo kailangan, dun mo lang i-request. Kay Maya, monthly sila nagpapadala sa email address mo ng bank statement. So, for example na lang, ito sa akin, nagpadala sila ng bank statement ko for August noong September 2. So, basically, ito yung nangyari or naganap na transaction sa aking Maya bank account. Ayan. And then, ipapakita din yung ending balance dito for the month of August. Okay. Next naman sa listahan natin ay si Cbank. Okay. Si Cbank naman ay, ad hoc request. Meaning, kung kailan mo kailangan, doon pwede kang mag-generate ng bank statement and bank certification. Okay, so paano ba natin gagawin yun? So, login tayo sa ating Cbank account. Ayan. Punta tayo dito sa Me. Tapos, pagdating natin sa Me, yan, makikita na kagad natin yung nakalagay, bank documents. So, click natin bank documents. Ayan. Makikita natin yung e-statement and bank certificate. Yan. Click natin yung e-statement.
So ito, pwede mo nang i-click. Kunyari, August ang kailangan mo. Sige, click natin yan. As fast as that, nakapag-generate na ng bank statement na pwede nyong i-download sa inyong mga cellphone or laptops. So, let's say naman ang kailangan natin is bank certification. Click natin yung bank certificate. Ayan, new bank certificate. We can request daw only 1 certificate per day. Which is okay na rin naman kasi libre to, di ba? Pag-click natin yan, ayan, papapiliin tayo for the purpose, for visa, business requirement, or for loan application and others. So, click natin visa. Tapos, papapiliin tayo kung ano yung i-include daw natin. Type of account balance, kung current account balance ba yung gusto natin ipakita, or yung average daily balance, tapos ADB ng etc. So, piliin nyo na lang kung ano yung kailangan nyo. Ayan. And then, next is recipient address, kung kanino daw ipapadala. Anong pangalan ng requesting entity, etc. Ayan. So, hindi na lang din ako nag-generate nito. Pero, basically, magagawa nyo yun lahat dito. Ayan. So, ganun din, pag na-generate na, ida-download nyo and pwede nyo nang i-print and i-submit yan dun sa nanghihingi ng inyong bank certification. Okay, next on our list is syempre si OwnBank. Si OwnBank ngayon, meron na ring available na bank certificate and bank statement. So, paano ba natin kukunin yan? Sige, login tayo kay OwnBank. Tapos, click nyo yung bilog dun sa taas, sa upper right. Sa akin nakalagay PC. Basically, yan yung initial. So, pag-click nyo yung PC, click nyo ulit yung PC. Pagka-click nyo yan, lalabas yung profile nyo. Nakalagay dito, Statement of Account and Bank Certificate. So, click muna natin yung Statement of Account. Ito, customize your statement. So, pwedeng click nyo lang yung August para yun na yung automatic ma-generate. Or kung meron kayong preferred na date range, pwede rin by clicking the Customizer statement. So, ayan yung sinubukan ko na nasa taas. Ayan. Pagka-click nyo, sabihin dyan, your request has been sent. The statement generation will take a few minutes. When it's successfully generated, you will be notified via message within the app. Pero saglit na saglit lang to talaga. Okay, so ito yung na-generate na bank statement. Basically, lahat ng account mo with OwnBank, yan yung OwnBank Basic, Own8, Time Deposit, and OwnWish. So, ipapakita dito lahat, basically lahat ng pumasok at transaction na ginawa mo with your own bank account. Ayan. For bank certificate naman, click lang din natin yung bank certificate na nakalagay dito. Tapos ito ayan for application purpose ba, visa, business requirement, loan, credit card application, legal purpose and others. So click natin yung visa and click confirm. Ayan. Pagka-confirm natin, ayan, nandiyan na kagad yung ni-request nating visa. Ayan, nakalagay sa ilalim. Ganun din, papakita yung total asset natin sa mga accounts natin and then nakalagay dito of the account holder for visa is true and accurate to the best of our knowledge and records. Yan. Ayan. So, available din kaagad. Okay, check natin si UnoBank. Sa tingin ko si UnoBank naglagay na ng ganitong feature pero ang balita ko ay under development pa or hindi pa applicable sa lahat. Tingnan natin kung baka pwede na. So, login tayo kay UnoBank. Ayan. Tapos, click natin yung profile. Pagka-click natin yung profile, ayan, click natin yung My Enrollments. Yan, lalabas. Send statement by email or request for physical statement. Click natin. Ayan. Enjoy this feature soon. Soon pa daw. So, wala pa. Pero, di ba, papunta na doon talaga yung mga online banks natin to generate electronic statement and certificate. And lastly, check natin si Tonic. Okay. So, si Tonic, eto, meron din siya, alam ko Click natin yung profile natin kay Tonic. Ayan, pagka-click natin, tapos request bank certificate for visa application. Email may bank certificate. Balik tayo dito. Hanapin natin si Tonic. Ito. Your request bank certificate is here. Ayan na daw. So, ganun din kabilis mag-generate ng bank certification kay Tonic. Yan. This is certify. Maintain sa following account. And then, ayan. Kasi wala nga available balance dahil hindi ko naman ginagamit si Tonic. And then nakalagay din dito sa ilalim, ayan, for his/her visa application. So basically, yan yung mga banks na available right now na nagbibigay ng ng electronic bank statement and bank certificate. Ito yung based on my research na available right now. Pero guys, kung sa tingin nyo meron pa, let me know sa comment section sa baba para ma-review din natin. For our question of the day, sa tingin nyo ano yung reason ng mga traditional banks natin bakit hindi available yung bank certificate or bank statement online? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Evelyn Obrero. Sabi niya, shoutout po, salamat po sa video. At Evelyn Obrero,
Sobrero. Thank you po for watching and supporting my channel. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!